Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pagpapatuloy ng bloodless o walang patayan na laban kontra illegal na droga, pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, mahigpit na binabantayan at nireresolba ng pamahalaan ang problema ng bansa sa illegal na droga nang hindi na kailangang pumatay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police na magpapatuloy ang mapayapang kampanya kontra iligal na droga. Sa pag-inspeksyon sa PDEA Headquarters, binigyan diin ng Pangulo na nananatiling tutok ng administrasyon ang war on drugs na bloodless o walang dugo ang dadanak. Pagsisiguro ng Pangulo, mahigpit na binabantayan at nireresolba ng pamahalaan ang problema ng bansa sa iligal na droga habang hindi kailangang pumatay ng pinaghihinalaang drug suspect. Patunay niya rito ang pagpapatibay ng mga drug prevention programs, rehabilitation at pagtulong sa mga drug users na makabangon at makapagsimula ng bagong buhay. Kailangan rin ang patuloy na operasyon ng law enforcement agency sa street level o maliliit na drug users, drug pushers at iba pang big-time drug operator. Makita ninyo, kasi maraming nagsasabi at marami tayong dati ngayon hindi na nagagawa. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang sinisira na lang, kung ano-ano ng balot ang ginagawa. Ngunit 20 kilos na lang. Yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. So that is what we are trying to avoid. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nananatiling ligtas ang mga Pilipino sa Qatar sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Philippine Ambassador to Qatar, Mardomel Melicor, nananatiling normal ang sitwasyon ng mga Pilipino doon. Wala rin anyang dapat ikabahala ang mga kaanak nito sa Pilipinas dahil patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang kalagayan ng mga Pilipino sa Qatar. Huwag po kayong mag-aalala kasi the embassy never sleep. And then yung atin pong mga telephones, meron tayong 6 o 7 na telephones na nakakalat sa ating Facebook Contact Us page. They are all manned 24/7. So kailangan lang nila tumawag kung may kailangan sa kanilang mga kamag-anak na nandito, and we will do our best to help them. Si Philippine Ambassador to Qatar, Mardomel Melicor. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Kinukonsidera ng gobyerno ng Pilipinas ang chartered flights para maiuwi ang mga Pilipino na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay, bukod sa mga restriction sa airspace, mahalaga ring maisaalang-alang ang mga permit mula sa host country at iba pang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga uuwing Pilipino. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, nasa kabuuang 311 Pilipino sa Israel ang humiling na makauwi sa Pilipinas. Sa nasabing bilang, 50 ang posibleng mapauwi sa Hunyo 26 o 27. To the numbers escalate, yung talagang nag-register sila at gusto na nilang umuwi. At this point, we are currently also considering or studying the availing of a chartered flight. But again, we have to consider the restrictions in the airspace. Si Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinag-iingat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang publiko sa pagkalat ng maling balita hinggil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, posible kasing magdulot lamang ito ng takot sa mga Pilipino na apektado ng girian sa pagitan ng Israel at Iran. Pinayuhan ni Kaunan ang mga apektadong Pilipino na siguruhing lehitimo ang impormasyon mula sa social media pages ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maraming naglalabas ng peking balita, nananakot lang at nagdadagdag lang siguro. Siguro gusto nila maging viral. Gusto namin i-remind sila, medyo seryoso yung sitwasyon ngayon. Buhay ng mga OFWs na nakasalalay. So, ang panawagan namin, please follow yung Facebook pages ng DMW, ng DFA, ng OWA, at saka ng embassy na kung nasaan sila. Kasi real-time kami nag-update at nagbibigay ng abiso kung ano dapat yung gawin. Si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi inaasahang magkakaroon ng maling epekto o malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Officer in Charge Sharon Garin, ito'y batay sa multi-agency assessment na ipininisinta sa high-level meeting sa pangunguna ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Secretary Arsenio Balisacan, inilatag nito ang iba't ibang economic indicators na nagpapakita ng maliit na epekto mula sa labanan ng Israel at Iran. Bagamat hindi tinukoy ni Balisacan ang eksaktong indikasyon, hindi naman anya nakakaalarma ang inaasahang epekto ng tensyon sa ekonomiya. Sinabi pa ni Garin na maaari pa ring mapangasiwaan ito ng maayos sakaling magpatuloy ang epekto nito sa ekonomiya. The impact is so minimal to our economy that it doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit or the conflict worsens. Si Energy Officer in Charge Sharon Garin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Paglalatag ng reintegration program para sa mga ililikas na overseas Filipino workers o OFWs mula Israel at Iran, panawagan ng isang mambabatas. Ayon kay incoming One Tahanan Party List Representative Attorney Nathaniel Odocado, mayroong 30,000 na OFWs ang maaring maipit sa kaguluhan bukod pa sa 700 na mga Pilipino na rehistradong residente na sa Iran. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Kaisa si incoming One Tahanan Party List Representative Attorney Nathaniel Oducado sa panawagan para sa agarang paglalatag ng reintegration program para sa mga OFW na lilikas mula Israel at Iran dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tinukoy niya na mayroong 30,000 na OFW maaaring maipit sa kaguluhan. Bukod pa ito doon sa 700 na overseas Filipinos na rehistradong residente ng Iran. Pinatitiyak din ni Oducado sa DMW at sa OWA na maglatag na ng mga programa at plano upang mabigyan ng kaunting pagkakakitaan o maliit na hanap buhay ang mga apektadong Pilipino para muli sila makapag-umpisa ng kanilang hanap buhay sa gitna nagiging epekto ng kaguluhan sa naturang mga bansa. Kasabay nito ay nagpahayag ng suporta ang bagong kongresista sa hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para isulong ang karapatan at kapakanan ng mga OFW. Anya pinapakita lamang nito na mayroong malasakit at pagmamahal ng gobyerno para sa mga OFW sa pamamagitan ng mga ikanakasang inisyatiba na naglalayo mapabuti ang kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naniniwala ang prosekusyon na ngayong nakapagsumite na ng answer ad cautelam ang Vice-Presidente sa summons ng impeachment court, dapat nang umusad ito sa pre-trial. Sa online press conference, inilahad ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, na dapat nang umpisahan ang pre-trial proper sa reklamo laban sa bise. Hirit niya sa dami ng kanilang ebidensya, dapat nang masimulan ang markings ng mga ito at sa kasusundan ng mismong paglilitis. Samantala, aminado si Bucoy na dismayado ang prosekusyon dahil imbes na sagutin ang mga alegasyon ay idinaan ng depensa sa teknikalidad ng issue. Gayunman, sinabi ni Bucoy na ang kakulangan na ito sa parte ng kampo ng bise ay tatapatan ng prosekusyon ng mga ebidensya. Hindi naman naanya sila magugulat kung mayroon pang ibang gawing paglilihis ang kampo ng bise na indikasyon na ayaw talagang sagutin ng harapan ang mga alegasyon. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Kasalukuyan ng ginagawa ang National Framework para sa Artificial Intelligence o AI ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nauna nang nakausap ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Department of Science and Technology kaugnay sa bubuing National AI Strategy for the Philippines. Bukod sa framework, palalakasin din ang mga hub na nakatuon sa mas malalim na pag-unawa at paggamit ng AI. Nagagawa na po sila ng framework at pati po yung pag-develop po ng hubs na ang focus po ay on understanding artificial intelligence. Ang inuutos po ng Pangulo ay magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol po sa AI, advantages at disadvantages po nito, ang application po nito sa bansa at yung mga best practices nito sa ibang mga bansa. Si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tanging Kongreso lamang ang may kapangyarihan na suspendihin ang Value-Added Tax o VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo. Paliwanag ni Department of Energy o DOE Officer in Charge Undersecretary Sharon Garin, pinapataw ang 12% ng buwis alinsunod sa batas. Paglilinaw ni Garin, bagamat maaaring suspendihin ng DOE ang nakatakdang dagdag singil sa excise tax, ay hindi nito masususpinde o mababasura ang kasalukuyang fuel taxes ng walang bagong batas. Hindi pwede na yung DOE can go against what is mandated by law nor DOF nor even the President. No? So kailangan talaga sundan kung anong nasa batas. Suspension, we have been researching, wala kasi sa batas yan eh. Ang ina-allow lang is to suspend the increase. Wala naman tayong ni-increase. But although however willing it is, the cabinet would be, pero hindi po kasi allowed by law. Si DOE Officer in Charge Undersecretary Sharon Garin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Ikalawang batch para sa dagdag na 4,000 teaching positions, aprobado na ng pamahalaan. Kung matatandaan, una nang naaprubahan ang pagbubukas ng 16,000 teaching positions noong Mayo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang pagbubukas ng ikalawang batch ng teaching position para makumpleto ang 20,000 dagdag na mga guro para sa kasalukuyang school year. Ang 4,000 dagdag na bagong Teacher 1 positions ay mapapasailalim sa Salary Grade 11. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, 1,658 na posisyon dito ay para sa kindergarten o elementary, 391 para sa junior high school at 1,951 para sa senior high school. Kung matatandaan, una nang naaprubahan ang pagbubukas ng 16,000 teaching positions noong Mayo. Ayon kay Secretary Pangandaman, bahagi pa rin ito ng hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madagdagan ng mga guro at matutukan ng mabuti ang mga estudyante. Huhugutin ang pondo sa built-in appropriations ng DepEd sa ilalim ng Fiscal Year 2025 National Budget. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Muling nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa modus ng ilang individual na gumagamit ng pangalan ng ahensya para makapangloko. Ginawa ng DSWD ang babala kasunod ng napaulat na insidente sa Barangay Aning Y, Subic, Zambales, kamakailan kung saan isang individual ang nahuling may dala na pekeng DSWD forms at mga ID ng ibang tao. Ayon sa mga nakasaksi, nilapitan umano ng suspek ang ilang residente at sinabing makakatanggap sila ng ayuda mula sa DSWD. Ngunit hiningan sila ng pera o cellphone bilang kapalit ng form o para sa processing fee. Mariing kinundena ng DSWD ang ganitong uri ng iligal na gawain. Kasunod nito, muling nilinaw ng ahensya na ang pagbibigay ng tulong ng DSWD ay hindi kailanman nangangailangan ng bayad o kapalit at isinasagawa lamang ng mga opisyal na kawani sa mga tanggapan ng DSWD. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, agad na nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 31 Pilipino na dumating sa bansa nitong Martes mula Israel, Jordan, Palestine at Qatar kung saan patuloy ang tensyon sa rehiyon. Kasama sa sumalubong sa mga ito si DSWD Undersecretary for Operations Pinky Romualdez. Binigyan ang mga ito ng paunang tulong pinansyal bilang suporta sa pagbalik sa bansa. Ayon sa DSWD, isa sa ilalim muli sa masusing assessment o pagtasa ang mga ito para malaman kung kinakailangan pa ng karagdagang tulong gaya ng psychosocial services. Kabilang din sa sumalubong sa mga umuwing Pilipino ang mga opisyal mula sa Department of Health, Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mapang-abusong online lending apps dapat nang maparusahan ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, dapat nang bumuo ng matatag na legal framework at interagency cooperation upang matukoy, maimbestigahan at maparusahan ang mga nasa likod ng mga abusadong gawain ng ilang lending apps. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian na maparusahan ang mga abusadong online lending application. Pinunto ni Gatchalian ang tumataas sa bilang ng mga reklamong inihahain sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban sa mga online lending apps ay nagpapakita lang ng kung gaano nakaseryoso at katalamak ang problemang ito. Ayon sa PAOK, kabilang sa mga isinusumbong sa kanila na iligal na paraan ng paniningil ng mga OLA ay ang public shaming, doxing at pagbabanta na klarong paglabag sa data
data privacy laws, lending regulations at pangunahing dignidad ng tao. Kaya naman minumungkahi ng senador na bumuo ng matatag na legal framework at interagency cooperation para matukoy, maimbestigahan at maparusahan ang mga nasa likod ng abusadong gawain ng ilang mga lending apps. Patuloy rin anyang itutulak ng senador ang pagsasabata sa mga panukalang magpapalakas sa laban kontra sa mga mapang-abusong online lending apps para maprotektahan ng mga Pilipino at maibalik ang tiwala sa mga digital financial services. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pinayuhan ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas ang mga nais mag-apply ng visa na gawing public ang social media accounts. Ayon sa Embahada, mapapadali nito ang pagkilatis sa pagkakakilanlan ng mga aplikante at matutukoy kung kwalipikado ito para payagang makapasok sa Estados Unidos. Ang detalye ng balitang ito mula kay DK Zarate. Kailangan gawing public ang social media account ng sino mo mag-apply ng United States visa. Ito ang inanunsyo ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas kung saan hiniling nila sa lahat na mag-apply ng FMOJ na immigrant visa na baguhin ang privacy setting ng kanilang SOCMED. Ayon sa US Embassy, layo nitong maging maayos ang pagkilatis ng pagkakilala ng mga aplikante para malaman kung maaring tanggapin ng Amerika. Ginamit din kasi nila ang mga impormasyon sa kanilang visa screening para matukoy kung sino maaring banta sa seguridad ng Estados Unidos. Sa datos ng US Census Bureau noong 2023, nasa mahigit 4 na milyong Pilipino ang naninirahan sa naturang bansa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik ang ating programang Ang Pilipinas ngayon. Dadako na po tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Dagupan. Libreng serbisyong medikal na ipagkaloob sa libu-libong residente sa isang bayan sa Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Kayabyab. Kabukulan na 1,247 na residente at palaya bayambang dyan luyag a Pangasinan. So a serbisyoan na libreng medikal dyan ginawan medical mission na lokal na gobyerno dyan impangidaulo na sa Rural Health Unit kabiyangan so aroma pribadong grupo tan ulupan. Unong datos sa Inpaway na sa Municipal Health Office, abot ed masulo ka 1 million so kabukulan na atipid na sare pasyente na ita na libreng serbisyo. Kabiyangan iya na sa konsultasyon, chest x-ray, ECG, check-up ed mata, ultrasound tan aron nira, ya laboratory test para ed cholesterol, uric acid, urinalysis, tan blood sugar level. In mabot ed 1,023 so a serbisyoan na libreng konsultasyon. Untan met ed saray dental cleaning, dental extraction, san aron nira na serbisyo. Sayan ko nga LGU at gitman na iter ed karaklan so sarayan serbisyon medikal para ed abig lamanda na balang sinansakay laot-laot saray mairap bilay ya kabalayan. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sarah Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah, mula dyan sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Pagpapalakas sa Reservist Forces sa Cordillera, tampok sa naganap na Reservist at Retiree Affairs Forum sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Panang papigsaken panang professionalized iti reservist forces iti Rehiyon Cordillera na talantan iti naangay iti Biyernes a Reservist and Retiree Affairs Forum dito'y Bontoc. Iti panagsaon ni Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs Colonel Camilo Sadam manipod 5th Infantry Division Philippine Army in paganetget na ti panang papigsa iti recruitment ti kanayunan pay a reservists ng runa iti panang awis kadagiti nagretiro nga Scout Rangers ken retirado a soldado tapno ag pa-enlist iti Ready Reserve Units. In padamag na pay ti panakaisayang kat ti Basic Citizen Military Training iti rehiyon tapno masupusupan ti bilang dagiti reservists iti rehiyon. Nagyaman met ni Colonel Sadam kadagiti Ready Reserve Infantry Battalion iti commitment ken akamda iti panang sustinar iti operational capability ken organizational effectiveness ti unit da kagiddan ti panangited na iti direksyon kadagiti battalion commander tapno mapasaya at ti readiness and responsiveness ti reserve force kas panagsagana iti territorial defense ken internal security operations. Damag manipod DZRA Bontoc saon ang Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna, mula dyan sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk, Pinikpikan Cooking Contest, inaasahan ng ipatutupad tuwing Mataguan Festival sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Manamnama nga tinawanton nga da iti Pinikpikan Cooking Contest. Inpakamuda ito ni City Veterinary Office Head Dr. Carmen Juanas. Rinugyan da itay kaununaan nga Pinikpikan Cooking Contest deto'y kakalpas nga Mataguan Festival kat Balegi. In palawag na nga 20 a barangay ti simali ti pa-contest nga iti kang runan nga sangkap kat pato ken itag. Ken dagiti rekado na kas iti laya, bawang, sibuyas ken pamienta. Inay ni Juanas nga panggap iti aktibidad. Amadaan iti indigenous knowledge ken maapresyar dagiti exotic foods nga nalaka at araknen ken maluto saan lang nga pang pamilya no di uray pa iti daduma bisbisita wenno na duma-duma nga okasyon. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin nagipadpanamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena, Oplan Dengue Out, inilunsad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Inilunsad ng Provincial Health Office o PHO ang province-wide cleanup drive sa lahat ng bayan sa ilalim ng Oplan Dengue Out ng Department of Health sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng PHO, ang Oplan Dengue Out ay kampanya ng DOH sa buong bansa na naglalayong sugpuin ng dengue sa pamamagitan ng pag-alis ng mga lamok at kanilang breeding sites sa pamayanan upang maiwasan ang pagkalat ito. Kaugnay ito ay isasagawa naman ng DepEd Mimaropa ang weekend cleanup drive sa lahat ng eskwelahan sa rehiyon upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Kanila ring ipinapatupad sa lahat ng paaralan ang 5S strategy ng DOH katulad ng search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, say yes to fogging in hotspot areas, at support fogging. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan. Resulta ng mga nag-apply na nais maging kawani ng Bureau of Corrections sa Palawan, posibleng maipalabas na sa unang linggo ng susunod na buwan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa. Malamang na mapaluwaran ang resulta ay ang nag-apply ng mga aplikante sa Bureau of Corrections digi sa siyudad ang Puerto Princesa. Sa Arampangan, inko ni Iwahig Prison and Penal Farm Superintendent Gary Garcia na nag-abot sa numero na 6 na kagatos ang nagkuha ang eksaminasyon na nagpailalim sa written exam, medical examination, Euro exam, agility test at final panel interview. Makon ni Garcia, nasa final stage na ra ang screening process sa sentral na opisina ay ang Bucol. Ingkunta na, 3 kagatos lamang ang slot para sa Palawan at ang di masiswerte ay ang diyang ipaprioridad sunod na hiring. Sa unang semana ay ang buwan ng Hulyo, Makoni Garcia posibleng mailuwaran ang resulta tungod na diyang admisyon ng Bucol. Agalindigi ang siyudad ang Puerto Princesa, Kadamya Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kadamyan mula dyan sa Palawan at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Livestock Outreach Program isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipay kayon sa probinsyal nga pagamhanan sa Surigao del Sur, pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist o Provincial Veterinary Office, kauban ang Philippine Carabao Center, ang Livestock Outreach Program sa nagkanalaing mga lungsod nga sakop ning lalawigan. Gitunulo sa mong programa ang nagkadayang serbisyong panghayupan susama sa massive pregnancy diagnosis, estro synchronization, artificial insemination, blood sampling, deflocking o vitamin supplementation alang adto sa mga binuhing kabaw ug dagkong baka. Tumong niini nga kalihukan ang pagpalambo sa kalidad sa mga kahayupan pinaagi sa pag-upgrade sa mga lumad nga breed gamit ang mas moderno nga genetikong henerasyon, samtang gisiguro usab ang food safety alang sa katawhan ning probinsya. Sumala sa Provincial Agriculturist Office nga maong serbisyo dugay ng panagtambayayong tali sa probinsyal nga pagamhanan ug sa mga LGUs pinaagi sa ilang municipal agriculturist offices nga ginahimo duha ka higayon matag tuig. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Department of Education Secretary Sani Angara na mahagi ng 10 laptop sa isang mababang paaralan sa probinsya ng Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Nakatimahang po units in Acer laptops guading kan Secretary Juan Edgardo Angara sin Department of Education ding asawahay ni Hitutsi Angara iban sin ding connected in Sultan Jamalul Kiram Central School ha municipality sina Maymbong sinagkahapon yaon ha pagabisita. Hinda Secretary Sani Angara dungan iman sina grand opening sina 2-story building amin aunhang po bilik pag-iskulan amin biyalan dyan hi Congressman Samir Tan sina 1st District sin Lupasug. Pangadunon kan Secretary Angara ganapan nila pa ini hasusungon amin pagbisita nila maripalupasug sa wagkihatian nila yan sin kulang hanasabot panyap inasabot amin pag-iiskulan liyo pa ini nga TV, tech book equipment iban sin kaibanan pa amin mahal ka panyap amin makakanap paingat panghati sina mga kabataan. Banga doon ka na Secretary Angara makahawat-wat yan. Ina mga raayat niya lupasug pamagbugi sina opis niya hasalungay President Ferdinand Marcos Jr. Ina pangho sinahula Pilipinas. Dahil ha RP Hulo ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz susunod na pagkatapos po ng ilang mga paalala. Nilagdaan na at ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. With the signing of the IRR of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP Act, we reaffirm a crucial principle. Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ETIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. This law gives our fellows who were not able to finish college a second chance. Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong humintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene.
First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ng mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Win Peñano. Kumpiyansa ang S&P Global Rating sa magandang takbo ng ekonomiya ng Pinas ngayong taon sa kabila ng epekto ng tariff policies ng Estados Unidos. Sa inilabas nitong bagong report, iniangat ng credit rating agency sa 6.1% ang gross domestic product o GDP projection nito sa Pilipinas ngayong taon, 0.2% mas mataas kung ihambing sa 5.9% forecast nito noong Mayo. Ayon kay S&P Global Rating Senior Lead Economist Vincent Conti, ang pagtaas ng kanilang optimismo sa Philippine economy ay bunsod ng malakihang tapyas sa bilateral tariff sa pagitan ng Estados Unidos at China. Dahil dito kahit paano'y nakaabot-an niya ito sa uncertainty sa global trade at paglago, bagaman patuloy pa rin ang pamamayagpag nito bago mag-Enero ng susunod na taon na siyang magsisilbing headwind o sagabal sa pamumuhunan sa Pilipinas. Bukod sa US tariff policies, isa pang factor na tinitingnan ng S&P ay ang inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo na anlay magpapakomplika sa monetary policy outlook. Sa ngayon, tiwala ang credit rater na aabot lamang sa government target range na 2 hanggang 4% ang inflation hanggang 2026, habang naniniwala itong sasampa na lamang sa 5% patungong 4% ang target reverse repurchase ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa pagtatapos ng 2025 patungong 2028. Kasalukuyang nasa 5.25% ang target reverse repurchase rate ng bansa at inaasahan pa itong tatapisan ng 25 basis points sa mga susunod na buwan buhat sa pagbaba ng domestic inflation rate at iba pang kadahilanan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagpapalawig nito sa deadline ng registration para sa non-resident digital service providers o NRDSPs hanggang July 1. Ginawa ng kawanihan ng extension ng rehistrasyon dahil sa ongoing na system migration na siyang nakaaapekto sa key online platforms gaya ng access sa VAT on Digital Services o VDS portal at online registration and update system o ORUS. Salig sa Revenue Memorandum Circular Number 58-2025, layo ng registration extension na bigyan ng sapat na panahon ang NRDSPs para makakomply sa BIR registration requirements, lalo na iyong mga hindi pa nakakapag-update ng kanilang classification o tax types. Binibigyang pagkakataon din nito ang NRDSPs na bagaman rehistrado na sa BIR ay nangangailangan pa ng modifikasyon o pag-amyenda sa kanilang profile gaya ng pagsigurong sila ay may non-resident digital provider status, pagsama sa value-added tax bilang kanilang tax type at iba pang pag-aayos sa detalye ng kanilang rehistrasyon. Hinikayat naman ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang mga NRDSP at iba pang negosyo na laging umantabay sa mga anunsyo ng ahensya hinggil sa pagbabalik operasyon ng VTS portal at ORUS. Kasabay nito, nilinaw rin ng ahensya na hindi nangangahulugang na-waive na ang tax obligations ng NRDSPs buhat sa nasabing extension. Ayon sa BIR, kailangan pa rin mag-file ng kinakailangan tax returns at VAT dues ang mga negosyong nagbibigay ng digital services sa bansa, salig na rin sa naamyendahang National Internal Revenue Code.
Pinaalalahanan din nito ang business buyers ng digital services mula sa kanilang responsibilidad na mag-file ng remittance returns at i-withhold at i-remit ang VAT mula sa kanilang nabili. Salig sa Republic Act number 12023, pinapatawan ng 12% VAT ang mga non-resident digital service gaya ng online search engines, online marketplace, e-marketplace, cloud service at iba pang kahalintulad na serbisyo na available sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananawagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng sama-samang hakbangin upang maabatan ang paglaganap ng financial fraud sa bansa. Sa second quarter Digital Industry Caucus sa tagig nitong Martes, binigyang diin ni BSP Deputy Governor Chuchi Fonasier na hindi lamang suliranin ng isang sektor o industriya ang financial fraud, bagkus ay isa itong problemang dapat solusyonan ng lahat. Binanggit nito ang Republic Act 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA, maging ang BSP Circular Numbers 1213, 1214 at 1215 na nananawagan ng holistic approach sa pag-abat ng financial fraud. Sa kaparehong aktibidad, ikinalugod ni Fintech Alliance Founding Chair Lito Villanueva ang pagkakapasa sa AFASA law na anyay major step upang masolusyonan ang epekto ng cybercrime sa bansa. Dahil anya sa batas, nasisigurong wala sa gray list ng Financial Action Task Force ang Pinas. Maalalang napasama sa nasabing listahan ang Pilipinas noong 2021 dahil sa kakulangan sa mga pulisiya upang labanan ang money laundering at terrorism financing. Pebrero ngayong taon o 7 buwan buhat ng malagdaan ang AFASA nang maalis sa gray list ang Pilipinas matapos na mapunan nito ang mga butas sa nasabing problema. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsagawa ng pilot testing ang Grab Philippines ng kanilang delivery sa pamamagitan ng drone. Ayon sa Grab na ipag-partner ito sa property developer na Mega World Corporation, Department of Transportation at sa Department of Information and Communications Technology para sa pilot testing ng drone-powered delivery services sa Metro Manila. Salig sa kanilang napirmahang Memorandum of Understanding, nilalayon nito ang isang collaborative effort para sa pag-explore hinggil sa paggamit ng drone bilang pang-deliver ng mga produkto. Nais ding tingnan ng pilot testing kung makatutulong ba ang unmanned aerial vehicles o mas kilala bilang drone sa urban logistics lalo na sa mga matataong lugar. Sakaling masigurong feasible ang nasabing delivery mode, plano ng Grab na palawigin pa ito sa mas maraming lugar sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates, ngayong araw, Hunyo 25, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 56 pesos and 99 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 04 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 26 centavos sa Hong Kong dollar, 44 pesos and 53 centavos sa Singaporean dollar, 7 pesos and 95 centavos sa Chinese yuan, 15 pesos and 19 centavos sa Saudi Arabian rial, 66 pesos and 17 centavos sa palitan sa euro, 77 pesos and 60 centavos sa United Kingdom pound, at 41 pesos and 54 centavos sa Canadian dollar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Antabayanan ng kalipunan ng mga maiinit na sports balita na ihatid ni Leo Magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Nilagdaan na at ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. With the signing of the IRR of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, or ETIAP Act, we reaffirm a crucial principle. Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ETIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. This law gives our fellows who were not able to finish college a second chance. Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong umintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nakahanda na ang Pilipinas para i-host ang 3rd FIG o FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships pagkarang i-award ng FIG Executive Committee ang pag-host ng torneo sa bansa. Gaganapin ang torneo sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay City mula Nobyembre 20 hanggang 24. Sinabi ni FIG President Morinari Watanabe na ang Junior at Senior World Championships sa Artistic Gymnastics ngayong taon ay gaganapin sa bansa na hindi pa ipinagdadausan ng World Championship. May magandang halimbawa ang Pilipinas para bigyan ng inspirasyon ang mga gymnast at fans, lalong-lalo na't sa nakuhang 2 gintong medalya ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympic Games. Ipinagdidiwang na ng Pilipinas si Yulo bago pa man ang kanyang makasaysayang kampanya sa Summer Games nitong nakalipas na taon, subalit ang pag-uwi nito ng 2 gintong medalya ay naging daan para lalong sumikat ang sport sa bansa. Kapwa ang men's at women's artistic gymnastics ay inaasahang gaganapin sa naturang championships. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Hindi umuwi ng luhaan ang Alas Pilipinas men pagkatapos kunin ang 25-16, 23-25, 25-11 at 25-22 panalo laban sa New Zealand sa kanilang battle for 10th spot sa AVC Men's Nations Cup na ginanap sa Bahrain nitong Martes. Ito ang unang panalo ng Team Philippines sa 11 bansang torneo kung saan wala silang panalo sa elimination round at tinalo din ng Thailand sa classification phase. Pinangunahan ni opposite hitter Steven Rotter ang Alas sa nagawa nitong 20 puntos mula sa 17 attacks, 2 service aces at 1 block, kasama pa ang 7 excellent digs, habang ang outside spikers na sina Louie Ramirez at Mark Espejo ay kapwa nakapag-ambag ng tig-14 na puntos bawat isa. Nagtapos naman si Peng Tagibolos ng may 7 puntos habang si veteran setter Joshua Retamar at Lloyd Josaphat ay nagdagdag ng tig-4 na puntos. Samantala, magbabalik aksyon ang Alas Pilipinas men sa isa na namang international tournament bilang paghahanda na din sa 2025 FIVB Men's World Championship sa Setyembre kung saan ang Pilipinas ang magsisilbing host. Nakatakdang sumalang ang Alas sa first leg ng 2025 Southeast Asian o SEA Men's V-League na gaganapin sa Kando City, Ilocos Sur mula Hulyo 9 hanggang 13. Mga kalaban ng Alas na kinuha ang 2 bronze medal sa 2024 edisyon ng torneo, ang powerhouse na Thailand, Indonesia, Vietnam at kakapromote lamang na Cambodia na nanalo o namuno sa 2024 CV League Challenge laban sa Malaysia, Singapore at Lao People's Democratic Republic. Ang kampiyon ng CV League ang CV League ay makakatanggap ng $13,000 at ang runner-up ay makukuha ang $12,000 na pabuya habang ang bronze medalist ay kikita ng $11,000. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadalhin ni Casey Andrade ang kanyang angking galing sa susunod na level kung saan nakatakdang sumali ito sa koponan ng Signal HD Spikers sa 2025 Spikers Turf Competition. Ang dating University of Perpetual Help System Delta middle blocker ay ang pinakabagong dagdag sa HD Spikers kasama ang iba pang recruits na sina opposite spiker J-Rock De La Noche, outside hitter Vince Maglinaw at Filipino-Canadian libero Lexen Rabid. Tinulungan ni Andrade ang Altas sa makasaysayang 4-peat title sa NCAA Season 99 kung saan pinangalanan siyang bilang Best Middle Blocker kasama si Vince Himzon ng Colegio de San Juan de Letran. Nitong nakalipas na Season 100, nagtapos si Andrade at ng Altas sa tablang ika-5 pwesto na may kaparehong 10-8 record kasama ang San Beda University. Sinabi ni HD Spikers head coach Dexter Clamore na patuloy na naghahanap ng magagaling na players sa men's volleyball ang Signal HD. Dagdag ni Clamore na sana sa mga panibagong adisyon sa kanilang koponan ay magiging handa sila para depensahan ang kanilang korona sa mga darating na komperensya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ni na James Payusing at VJ Pre na lulubusin nila ang kanilang 1 taong residency sa University of the Philippines habang inaantay nila ang pagkakataong makapaglaro sa UAAP. Nakompleto kamakailan ng NCAA Season 99 Finals Most Valuable Player mula San Beda University na si Payusing ang kanyang obligasyon sa Gilas Pilipinas na naglaro sa FIBA 3-on-3
Youth Nations League sa Qatar kung saan nagtapos sila sa 2 pwesto. Kasama ni Payusing sa Gilas, sina Anton Eusebio ng De La Salle College of St. Benilde, Ej Etule ng San Beda University, Jose Rizal University transferee na si Aldos Torcullas at Nick Cabanyero ng University of Santo Tomas. Ngayon, naghahanda si Payusing para sa kanyang paglalaro para sa Fighting Maroons. Sinabi ni Payusing na excited na siya maglaro sa susunod na taon mula San Beda at ngayong taon ay nakapokus siya sa pagpapabuti ng kanyang sarili at palakasin ang kanyang chemistry sa iba pang residency players. Sa kabilang banda, inamin naman ni Pre na nag-a-adjust pa din siya sa UP pagkarang lumipat mula Far Eastern University at looking forward sa kanyang growth sa koponan. Natuto din si Pre sa isa sa mga magagaling na produkto ng UP na si Carl Tamayo na nakikipag-ensayo sa koponan ngayon. Kaya laking tuwa ni Pre na makasama sa pag-ensayo si Tamayo lalo na't nabibigyan siya ng mga advice. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakatakdang mag-debut sina Brooke Van Sickle at MJ Phillips para sa national team kung saan pangungunahan nila ang panibagong itsura ng Alas Pilipinas Women Team na lalahok sa VTV Women's International Cup mula Hunyo 28 hanggang Hulyo 5 sa Vin Phuc, Vietnam. Kinumpirma ni Alas head coach Jorge De Brito ang karagdagang players mula Petrogas kung saan layunin ng koponan na duplikahin o lagpasan ang kanilang makasaysayang silver medal finish sa AVC Nations Cup ilang linggo pa lamang ang nakalilipas. Ilan lamang sina Van Sickle at Phillips sa 8 bagong mukha sa koponan kung saan ang rookie setter ng Chocomucho na si Tia Andaya ay sasama sa 17 babaeng koponan para tulungan ang veterano at 2-time AVC best setter Gia de Guzman at Lams Lamina sa pagmamando ng alas. Papasok din bilang setter ang isa na namang Chocomucho star na si Mars Alba. Samantala, sasamahan naman si reigning AVC Best Middle Blocker Del Palomata at ilan pang middle blockers na sina Fifi Sharma at Thea Gagate, ang bagong tambalan na sina Maddie Madayag at Amy Provido ng Lasal. Sina Don Katindig, Ea Laure, Vanny Gandler at Alas Reserve Leila Cruz ay nagbabalik din sa Alas. Sa kabilang banda, sina Belia Bilen, Angel Canino, Julia Coronel, Eliza Solomon at Jen Nierva na nagkaroon ng masusing papel sa AVC Nations Cup ay hindi muna makakasama ngayong torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Update
Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ng actor-director na si Fifth Solomon na na-diagnose siya clinically ng bipolar disorder. Tama raw ang kutob ni Fifth na may something siyang nararamdaman nitong mga nagdaang buwan hinggil sa kanyang mental health condition. Ibinahagi ni Fifth sa kanyang Instagram page ang tungkol sa kanyang kondisyon. Quote and unquote, "Yesterday, my doctor officially diagnosed me with bipolar disorder. Honestly, I kinda had a feeling for a while now. I've been battling depression and anxiety since 2021, but this past year hit different, super moody, always overwhelmed, snapping under pressure, jumping from one thing to another, overthinking even while talking to someone, forgetting what I was about to say, shaking my legs non-stop, shopping impulsively, being too energetic then suddenly hopeless, and drowning in emotions I couldn't even explain." Yan ang lahad pa ng batang direktor. Pagpapatuloy pa ni Fifth, quote and unquote, "I also noticed I went through phases of heightened urges or risky behaviors, emotionally, physically, even sexually. I didn't understand it before, but I've learned that those can also be symptoms of bipolar disorder. Add to that my constant restlessness, fast talking, sudden boost of confidence followed by deep crashes. It was a roller coaster I couldn't name until now." Aniya pa, matapos ma-diagnose, nabawasan daw kahit papaano ang kanyang pangamba dahil natukoy na ang kanyang kondisyon at pwede na siyang magpagamot. Quote and unquote, "Finally putting a name to what I've been going through feels like a huge weight off my chest. I started my medication and for the first time in a long time, I feel like me again. I feel calm, I feel present, I feel in control." Sabi pa niya. Pagpapatuloy pa niya, quote and unquote, "To the people I may have hurt or confused along the way, I'm truly sorry. It was never my intention. I was struggling and now I'm doing the work to be better for myself, for my friends, for my team, for my family. I'm sharing this experience not for sympathy, but to raise awareness. Mental health and mental illnesses are real and serious. Just because someone looks okay on the outside doesn't mean they aren't fighting battles we don't see. There are so many people out there just trying to survive and feel normal. That's why we need to take mental health seriously, not just when it's trending, but every day. I want others who are silently going through something to know you're not alone.
Don't be afraid to ask for help. Mental health is health, and just because you're struggling doesn't mean you're weak or incapable. I'm still me, I still have big dreams, I'm still a leader, and now I'm getting the help I deserve because I deserve to feel better. We all do. Yan ang mensahe pa ng filmmaker. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, matinding challenge ang hinarap ni Atasha Mulak bilang lead star o bida ng Philippine adaptation ng Thai movie na Bad Genius. This time, isa ng digital series ang Bad Genius mula sa Studio Viva at mapapanood sa Viva One mula sa direksyon ni Derek Cabrido na siya ring nasa likod ng blockbuster movie na Malyari na kung saan nagbida dyan si Papa P. Piolo Pascual. Ang Thai thriller movie version nito na ipinalabas noong 2017 ay pinagbidahan ni Chutimon, Chueng, Charo, and Suking. Ayan, mahaba no kasi Thai name eh. Habang ang Pinoy adaptation nga nito ay isa ng series na pagbibidahan ni Atasha na gaganap bilang Lin. Makakasama rin dito sina Jairo Sakino, Hyacinth Calyado at Gab Lagman. Ang proyektong ito ay isa raw sa mga dahilan kung bakit pansamantalang nawala si Atasha bilang host ng longest-running noontime show sa buong mundo na Eat Bulaga. Pag-amin ni Atasha sa kanyang launching project, quote-unquote, syempre naman kinakabahan ako. It was a big shift from coming from Eat Bulaga and to now doing a serious project. But nonetheless, like I said before the past reveal, with a project like this, it was just a great opportunity and a great blessing that I would never ever take it for granted. And I can happily say now that we've been taping that we all gave our 100%. Patuloy pa ni Atasha, quote-unquote, everything was challenging, but I always believe in the saying that nothing good comes easy, so you always have to give it your best and always putting your heart in the work that you do. Going into this project, we never had the mindset of how are we going to hit that mark as the other remakes. It's more of let's just embrace the Pinoy culture of family, friendship, and how we go through struggles for our own morality choices. And I hope that reflects in Bad Genius. And also, I think more importantly, we all gave 100%, we gave our best, and we hope that you guys enjoy that. Yan ang pahayag pa ng TV host, actress. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, siguradong marami ang nakaka-relate sa pinagdaraanan ng celebrity couple na sina Vina Brenica at Sophie Albert pagdating sa pagpapalaki at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Nag-share ang actress at celebrity mom ng mga challenges na hinaharap nila ngayon ng asawang si Vin bilang parents sa panganay nilang si Aviana. Napatunayan ng aktres na hindi talaga madali ang magpalaki at magdisiplina ng bata, lalo na sa panahon ngayon ng social media at gadgets. Aminado naman si Sophie na may mga pagkakataon na kailangan nilang ipagamit ang gadgets sa kanilang anak bilang nani o yaya, lalo na kapag meron silang work ni Vin. May mga napapansin din si Sophie na ilang negatibong epekto sa kilos at ugali ni Aviana dahil daw sa content na napapanood nito sa YouTube Kids. Nako, ano kaya mga pinapanood ni Aviana? Quote-unquote, I noticed it was making her act not herself, and I guess she's also at the age where she's already mimicking what she watches. And it's so funny because YouTube Kids, like, they know how old our kids are, so they are showing like not so great shows on YouTube. There's just so many things that they show there that aren't really appropriate for kids, and no matter how much we block, the same things still keep coming up. Yan ang sabi ni Sophie sa vlog nila ni Vin. Kaya say naman niya, quote-unquote, we decided to put an end to screen time. She gets to watch TV like 30 minutes a day. Honestly, it's quite exhausting if I'm being honest. Like, you have to be the sole entertainer. I just wanted to share the screen time thing because I know it's not that really good for kids. Yan ang saad pa ng aktres. Mapapanood din sa vlog ni Sophie ang naging birthday celebration ni Vin, pati na rin ang ilang nakakatuwang moments ng bunso nilang anak na si Amara.
Quote and unquote, "Hi fam, it's been so long but I didn't want this moment pass up before documenting it. Today, Amara is going to have her first time eating solids and I prepared avocados for her first time." Yan ang kwento ni Sophie. Tuwang-tuwa ang aktres habang binivideo ang pagkain, no? O paglalafang ni Amara na turning 6 months old na ngayon. Quote and unquote, "For me, this is just the most fun time of having a new baby, seeing them eat for the first time. It's something I am really excited to do, which is why I pick up the camera finally for the first time today because we are going to eat now." Yan ang sabi ng celebrity mom. Tuwang-tuwa rin si Sophie habang pinapakain si Aviana, no? Pinapakain ni Aviana ang kanyang younger sister. Quote and unquote, "She likes it so much. Thank you, ate. She loves it." Samantala, ay nag-celebrate nga sila, no, ng birthday ni Vin, no, kinabukasan sa La Union kasama ang kanilang mga kapamilya. Quote and unquote, "We are currently going to La Union. We're out of town again and this time we're in La Union. Yesterday, Vin had work here. Today, it's Vin's birthday. He got home super late na, so sinalubong niya na rin yung birthday niya sa work. We chose to do another staycation here in La Union. It's really for us. It's what we like. We enjoy better than staying at resorts." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Steph Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aison, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz kay Steph Vicente at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.